Kapaskuhan. Ano po ba ang totoong meaning ng Kapaskuhan? Walang iba kundi si Jesus. Nagkatawang tao ang berbo upang ang buong mundo ay kanyang iligtas sa kapangyarihan ng kasalanan. Naganap na po niya ito nung siya ay mamatay sa krus ng Kalbaryo, ipinako, itinuring na makasalanan upang tayo na mga makasalanan ay ituring na matuwid o gawing matuwid sa harapan ng God the Father. So, lahat ng papuri at karangalan kay Lord Jesus Christ. Hallelujah. This morning, I would like to tackle something about a very, very important matter. Like, very important kasi gagamitin natin dito ang ating attentiveness. It means we should be very attentive on what is going on around sa atin. Sa pang-araw-araw po natin ngayon, ano po ba yung mga napapansin natin mga nagbago? Numero 1 pong nagbago, klima, panahon. Alam ninyo, minsan malamig sa umaga, later on that night, mainit. Pagising mo, minsan naulan pa. Kailan ba yon? The other day, ang lakas ng ulan. No? Samantala nung umaga no, nakapamasyal pa ako, maaraw. I think that was a Monday. Ang dami na nagbago sa klima when it comes to our climate. Climate change talaga. Isa pang nagbago, hindi mo na makikilala ngayon kung ano ang AI at kung ano ang totoo dito sa internet. Okay? Ang hiling ko lang, sana yung galing nila sa AI, gamitin nila sa paggawa ng pelikula about kay Jesus. Kasi yung mga pelikulang ginagawa nila about kay Jesus, nakikita ko, hindi consistent yung mga AI representatives. Yung the one who representative Christ, maya-maya magiging maigsi ang buhok, magiging mahaba. Kung gagamitin nyo yan, gamitin nyo sa pag-create ng isang magandang movie about kay Jesus at ipalabas ninyo sa mga sine. Para, yes, aminin natin, younger generations always using AI. No? Yan, isa pa nagbago yan. Tapos soon, sabi nila, itong 2026, talagang marami na magpapatupad ng cashless society, no? Na talagang more on GCash, no? Ang pagbabayad natin more on GCash at ilang moding payments na hindi nagagamit ng physical money. Sa iba maganda, sa iba yung mga hindi sanay, well, dahil siguro kailangan pang pagsanayan. Pero alam nyo kung nandyan na yan, walang magagawa ang tao kundi ang masanay, hindi po ba? Yan po mga pagbabago. Another thing na pagbabago po talaga, yung interest ng mga tao, nag-shift na po. Dati mahilig makisalamuha ang mga tao, pero ngayon, sa presence ng internet, yung iba pinipili na lang na maging creative through their own, which is good ha, para sa akin maganda rin naman po yun. Pero sana wag natin kakalimutan na we are humans at kailangan natin makisalamuha sa kapwa-tao natin. Why all this? Why all these changes na nakikita natin? Sapagkat lahat ng changes na ito ay may purpose para ihanda ang daan sa Antichrist. The Antichrist will reign one day. Pero ang good news, like ko sinasabi sa vlog na ito, sa mga video ko dito, ang good news, kailanman siya po ay hindi na po natin aabutan dahil magkakaroon na po ng pagdagit sa atin ang mahal na Panginoong Hesukristo bago pa dumating yan na siyang ipinagdiriwang natin ang kanyang kaarawan bukas 25, no? Make it a day of celebration, I suggest. Kalimutan ng mga problema o should I say wag nang isipin ng mga problema. Let's all be Jesus conscious in everything and in every manner dahil ang Panginoong Hesukristo lamang po, wala na pong iba ang tanging makapagbibigay sa atin ng tunay na solusyon na hinahanap natin, ng tunay na kaligayahan na hinahanap natin. Yung iba sabi nila, bakit marami na akong ganito, mayaman na ako, malungkot pa rin ako? Sapagkat walang Kristo sa buhay yung mga taong ganon. Samantalang, yung iba, maski simpleng buhay, nandun yung fulfillment. Pero don't get me wrong, pag naki-Christ ka na, i-bless ka niya talaga. Pero, hindi mo chine-chase yung blessing. Okay? Kundi chine-chase ka ng blessing. Alam mo yun?
ikaw ang sinusundan ng blessing because you belong to Christ. Amen? Ganun po yun. So napakaganda po maging Kristiyano. Ma-realize mo. Kaya alam po, naaalala ko dati, yung sa scale nga lang po ng gawain ng Panginoon, kung naalala ko yung mga nakaraang dekada, di hamak o di yatat, mas better. Dahil ang dami naming gawain sa Lord dati, every time magpapasko. Ngayon pwede pa naman yung gawain, may mga gawain pa naman po kami. Nagagather, ganon. Pero what I mean is yung Bible study, yung active Bible study, ng pagpunta mo sa iba't ibang place, no? Para mangaral. Napaka-receptive ng mga tao. Those were the days, those were the years na napaka-receptive ng mga tao sa gospel. No? Pero alam nyo, sa pag-usad ng panahon ay yan po ay unti-unti kong nakita na nag-change, nagbago dahil siguro sa technology. Pwede rin, pero ewan ko, hindi ko maintindihan. Siguro mainit ang panahon, naiinitan lang. Mahirap mag-conclude. Pero all of these are making pavements for the Antichrist to arrive. Don't be afraid. If you're a real Christian, you will never ever be able to meet him. Sapagkat maliwanag po sa Bible, we are not appointed to suffer wrath. Panghawakan niyo po yan. Kasi pag sinabi mong wrath of God, ito po yung puot ng Diyos na ibubuhos niya sa mundo sa pamamagitan ng 7 selyo at 7 mangkok. Wow! Yung 7 selyo at 7 mangkok kay bibigat po nun. Hindi po siya easy. Do you think his children na pinakamamahal niya, hahayaan niyang isuong doon? No way, in many ways. Hindi po. Mag-aral tayo ng Bible at makikita mo roon yung katotohanan ng pre-trib rapture. Napakatingkad pa sa sikat ng araw. No? Kaya ang Panginoon, out of His love, super abounding love. Actually, kung gusto mo ng unconditional love, kay Christ lang talaga. Kay Jesus lang. Nakakatawa yung mga palabas sa sinihan, no? Sa TV, sa mga programs ngayon sa TV, yung mga drama-drama. Sabi niya, siya nagbigay sa akin ng unconditional love, repairing sa kapwa-tao niya. Hindi po totoo yun. Maski yung parents mo, hindi ka kayang bigyan ng unconditional love. The only one who can give you unconditional love na hindi ka iiwan, na hindi man lalamig sa iyo ay si Kristo Jesus. Tapat siya sa kanyang mga pangako. Sabi ng Bible, okay, bago pa natin siya ibigin, siya na ang unang umibig sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng kanyang sarili upang maging handog doon sa krus ng Kalbaryo, upang hindi lang puhugasan, kundi alisin ang kasalanan ng sanlibutan. Sabi ng Bible, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kasi may mga, alam mo, ito, believe it or not, may mga Christian churches ako naririnig. Naniniwala sila, tinakpan daw yung mga kasalanan. No, hindi po, hindi lang po tinakpan. Uy, hindi po. Inalis. Ha? Iba po yung cover, iba po yung being covered sa removed. Maliwanag po yun. Hindi po yan, hindi po tayo grade 1 dito. No? Hindi lang po kinover, ni-remove. Sa Old Testament, tinatakpan, kinokoberan. But in the New Testament, no, tinatanggal, nire-remove. Kaya nga po hindi ako naniniwala, ewan ko lang po sa iba, na ang isang Kristiyano raw may dalawang nature. No, you are a new creation. You have a new nature according to the Bible. Hindi ka na tulad ng dati. Pag maniniwala ka na may two nature ka, baka parang katulad ka rin nung dati. Paano nagkakasala? Ako, isa man nandito ka, pero yung spirit mo, perfect na yung espiritu mo. Itong body mo, hindi pa. Kasi nga, body to eh. Yung espiritu mo, perfecto na yan. Amen? Yan ang, pag namatay tayo, or should I say, ako hindi na ako mamamatay magra-rapture na Lahat tayo, claim na natin, wag tayo, no? Pero, halimbawa, yung mga nabuto ng kamatayan dati, yung spirit nila, yan ang pumapa sa Panginoon o pumapa sa impyerno pag nireject si Christ. Yun lang po. So, iba na po ang panahon ngayon. Let's have a very different Christmas celebration. Pero wag natin kalilimutan, Jesus is always be the reason for the season. Ka-good vibes ka na ba? Kung hindi pa, click that subscribe button. Share this video, share Jesus. God bless. Merry Christmas!